Ayan, isa pong magandang araw sa lahat. Kumusta po kayo mga kapapi, mga ka-business? Ako po si Taong Gala at pasensya na kayo kasi nandito tayo sa bundok. Ayan. Magbigay lang po ako mga kapatid po ng konting mensahe. Ano po, kasi nga marami po ang nagtatanong bakit nga ba tayo umalis bilang reaktor ng ka-business. Una po sa lahat, isa po talaga sa naging dahilan ay yung pong mensahe ni Papa Dins doon sa kanyang video. Matagal na po akong hindi nakakapagbigay ng mga reaksyon ng ka-business. Mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Pero diretsahin natin, ano nga ba ang naging dahilan? Nung napanood ko po yung vlog ni Analesa na umalis siya sa ka-business, tinapos ko po yun. Nagulat ako ano nga ba ang dahilan. So, nung plini niya yung video ni Papa Dins doon sa realization, ay nagulat ako kasi maliwanag po yung sinabi niya na nagkaroon ng reactors ang ka-business na nakapagpagulo o nagbigay ng pagkakataon na mas lalong magulo ang komunidad. So, nung nakita ko yun, ay binalikan ko ang video na yan. Dahilan kung bakit ngayon lang ako nagbigay ng aking mensahe. So, pinanood ko ang video at talagang sabi ko, medyo nakakasakit. Bakit nga ba nakakasakit? Kung atin pong malalaman o inyo pong matatandaan mga kapatid, ay matagal na po akong hindi nakapagbigay ng reaksyon. Ano po? Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit? Dahil nung pong binagyo dito sa Hagunoy, nasira po ang aking computer. So, hirap po ako magbigay ng reaksyon kung sa cellphone lang. Kasi una, yung pag-i-edit. Pero ito ngayon, napilitan ako gumawa dahil kinakailangan. Now, ilang pagkakataon na tahimik ang lahat. Nung panahon na wala akong reaksyon na ginagawa, nagtaka din ako kasi yun yung time na wala man lang kumusta. Wala man lang sinasabi, uy, kumusta ka dyan? Dumanas kami ng bagyo, pero walang nagtanong na, uy, kumusta ka, Taong Gala? Alam naman nila na nandito ako sa good. Hindi pa ako nagpapa-importante, Pero ito po ay nakadagdag sa hinaga na parang ayaw na yata nila ng reactors. Baka ayaw na nila. So, yan na po yung iniisip ko. Plus added, nung marinig ko po itong video na ito ni Papa Dins, so nagkaroon ako ng conclusion. Now, may pangalawang video na inilabas uli si Papa Dins. Papa Dins, pasensya na, hindi naman ako nagre-rebat sa yun. Pinapaliwanag ko din lang yung damdamin ko. Doon sa pangalawang video, pinaalam niya na nag-alisan ng mga reactors. Pero pinaliwanag niya na yung video na yan, noong una, na naging dahilan ng pag-alis ng mga reactors, pag-alis ko mismo, ay sinasabi niya na siguro nasaktan sila. Humingi pa nga siya ng kumpiyansa. Aminado ako, Papa Dins. Nasaktan ako. Ako mismo. Hindi ko na idadamay pa yung iba. Pero ako mismo, nung marinig ko yun, nasaktan ako. Bakit ako nasaktan? Kasi yung pong mensahe na yun is mga reactors. At ako po ay reactors. Wala naman pong sinabing dating reactors eh. Diba? Ang sinabi po niya mga reactors. Kaya nung narinig ko yan, nagkatugma-tugma ang aking hinaga na sabi ko, kaya pala wala nang nagbibigay mensahe. Kasi isipin mo mga kapatid, mga idol, ang tagal kong ang tagal kong hindi nakakapagbigay ng reaksyon. So, nagtaka man din lang ako kasi kung noon nga po kasagsagan na buhay pa po si Anime, talagang patuloy po kaming nag-react. Isang linggo ka lang na manahimik, kukumustahin ka. Kumusta ka dyan? Ano ba ang nangyayari? Hindi po ba? Pero ito ang katagal, walang nihay-niho. So, ibig sabihin, sabi ko, baka nga po, ayaw na nila ng reactors. Now, doon sa pangalawang video, sinabi ni Papa Dins na hindi naman
mga reactors ang pinapatungkulan ng mga active reactors, kundi may mga reactors na pinatunguhan. Ako, para sa akin, ganito lang yun. Sa pagbibigay ng realization or statement, lalong-lalo na po kung tayo po ay nasa social media, mainam po na direkta tayo lagi sa punto de vista. Sino ba ang pinapatungkulan mo ng mensahe upang sa ganun ay hindi nakakapagbigay ng kaguluhan yan sa komunidad at hindi nakakapagbigay ng pagdududa. Kasi kung titingnan natin, kami po ay shaky na po sa aming status na kumbaga, yung status namin nag-iisip na kami, ano nga ba, gusto pa ba nilang magreaksyon? Gusto pa ba nilang bigyan ng pagkakataon na bigyan ng reaksyon yung mga ano? So, nadagdagan ng ganitong klaseng statement. Sino ang hindi? Ako po, sa akin po, ay bilang isang reactor na may delikadesa, nagbitaw ako. Nagbigay ako ng statement. So, nung pagkabigay ko nga po ng aking sinasabi, kasi personal po ako napaalam, ano po, nagpasalamat din ako sa kanila. Wala nga pong mensahe din na sumunod, uy, tika, bakit ganito, bakit gano'n? So, nagkatugman na bisisit. Ngayon, tapos na ang lahat, okay na yan. Ako naman po, ganito na lang po yung, para maging simple, hindi naman po ako magiging basher ng ka-business. Mananatili akong followers. Pero mananatili akong reactor. Ibig sabihin, ang content ko ay reaction pa rin. Kaya nga lang, hindi tinatanggal ko lang yung ka-business reactor. So, ang ere-react ko ay marami naman po. Marami pong mga video na mga pwedeng i-react. Marami pong mga video na pwedeng bigyan ng reaksyon. Kasi once na nasa social media ka, as long na ang reaction mo ay binibigay mo yung saloobin mo at ang dami na nakikita sa media, that is valid. Kasi valid po sa YouTube ang pagbibigay ng reaksyon. Nasa sa kanila na po yan kung i-strike ka. Pero kung hindi ka naman gumagamit ng video nila at ikay nagpapahayag lang ng saloobin, so no need na i-strike ka sa mga ganitong pagkakataon. So ako naman po mga idol, katulad sinasabi ko, hindi po tayo magiging basher ng business, magiging natili tayong followers. Pero okay lang po bang magkwento pa? Makinig po kayo. Gusto niyo po bang malaman kung bakit naging reactors ako? Alam niyo po ba? Nung una po, dahil sa followers ako ng ka-business and at the same time, ay humanga ako sa kanyang pagtulong at siyempre, humanga ako sa pagbabago na ibinigay niya kay Bong. Ay nag-try po akong mag-react sa ka-business noon sa mga video ni Bong. Nung pong panahon na yan, wala akong paalam sa kanila. Basta gusto ko lang mag-react dahil followers ako. Mga positive reaction kay Bong. Maganda naman po yung mga pinapatungkol natin. No? At talagang, malaki po ang views doon. Now, marami pong nagko-comment sa akin na sinasabi, uy, gumamit ka ng sarili mong content, ganito, ganyan. Marami pong ang sinasabi na huwag kang sumausaw sa video ng iba. So, madali naman akong kumbaga makaintindi, hininto ko po yun. Huminto ako sa pagbigay ng reaksyon. And then, isang araw, tumawag po sa akin si Ka-Business. Mr. Ka-Business, ewan ko kung naaalala mo pa ito. Tumawag po siya sa akin. At sabi niya, uy, kumusta ka? Yun yung time na kumusta ka. Sabi ko, okay lang naman po. Pwede po bang, sabi niya, bakit nga pa huminto ka sa pagre-reaction? Yun ang sabi niya. Sabi ko, kasi po nung panahon na po yun, sir, wala naman po akong formal na paalam sa inyo. Wala akong permiso. Kaya huminto ako kasi yung mga ibang mga ka-business community, sinisita na rin ako. So ayaw din natin makapagbigay ng kumbaga kaguluhan. Kaya huminto ako noon. Sabi niya, hindi, ituloy mo at gusto kitang maging reactor. So, yung pong binigay na diin na yan na gusto kitang maging reactor, so nagpapasalamat ako, at least official na po ang pagiging reactor ko. Yung time na yan, ang next ko po, ang aking pong content ay pagtulong. Naalala ko,
mayroon akong isang, bago ako papunta sa reactor, nung tinawagan na ako, ay mayroon akong misyon sa Baliwag, Bulacan. Isang babae na may butas sa gilid na humingi sa akin ng gatas dahil ang gatas niyang iniinom ay yung mamahaling gatas at hindi nila kaya. Sabi nila minsan kape na lang para lang ma-survive. So nagsumikap ako na humanap ng mga sponsor and then nag-ambag din ako sa aking personal, din pumunta ako sa Baliwag, Bulacan upang iabot ang gatas. Nung time na yan, sinabi ko kay Mr. Kabisnes, sir, nandito ako sa Baliwag, ito po yung ano ko. Ang sabi agad niya, i-push mo yan, i-post mo yan doon sa inyong vlog. Ang sabi ko sa kanya, okay lang sir, hindi po. Hindi po. Kasi mula po nung nag-reactor ako, hindi po ako nagpo-post, kung inyo pong matatandaan, ng aking mga charity mission. Why? Kasi, ang aking pong binibigyan ng diin is yung aking pagiging reactor at ayaw na ayaw ko na magkaroon ang ka-business family ng idea na nagcha-charity ako. Bakit? Dahil mababait ang mga sponsor ng ka-business. Madali po silang magbigay kapag nakikita nilang tumutulong ka. At yan po ang iniiwasan ko. Ayaw ko na direkta o may mag-abot ng tulong sa akin mula sa ka-business upang sa ganon ay, kumbaga, iniiwasan ko lang yung mga untowards incident na pwedeng mangyari. So, hindi ko inilagay, nagtuloy ako sa aking charity mission pero hindi nyo nakita dito dahil nasa isang platform ko. So, ang pagkakilala sa akin ng ka-business is reactor. Pero may mga taong nakakakita sa akin, actually mayroon pa ngang tumawag sa akin na magbibigay ng tulong siya. Pero, nung tinawagan ako ng taong yon, tinanong ko kung ka-business follower siya. Yes, kilala niya. Nirefer ko siya, ay doon ko kayo. Binigay ko po. Hindi po ako tumanggap. Para walang ano. Ibig sabihin, nung pong kitinanggap ko ang pagiging reactors, pinanindigan ko yan na ka-business po ako. Walang ibang inihalong content. Ka-business. With due respect po sa aking ibang mga reactors kasi alam ko naman na mayroon din silang mga kumpermiso sa iba. Pero ako po, direkta. Bakit ko ginawa yan? Kasi po, para po ipakita sa kanila na ito po ako. At pinanindigan ko na ako ay isang ka-business. So yun po yung kwento, mga idol. Ano po? Now, siguro, kwento na lang yan. Ano po? Tapos na ang lahat. Eto na tayo. At least, sabi ko nga, babalik ako sa aking pagiging reactors or maaari, babalik ako sa aking charity mission. Maaaring ganun, itutuloy ko na lang. Although, walang maraming views sa charity, pero masaya ka naman dahil nakakatulong. Di po ba? Maalala ko rin po pala, bago tayo magsarado, nung pong pangalawang video, maisin kasi naalala ko. Para po naman itong mensahe ko kay Bay at Bruno. Nung pong tinanong sila, sinabi ni Bay, yung mga reactors, nagre-react lang pag maraming views, at ito ngayon ay sabi niya ay ganito lang iniwan dahil sa mahina na ang views. So siguro mas higit na maunawaan ako para sa akin sa mga ganitong statement tulad niya ng sinasabi ko ay maunawaan natin yung dahilan, yung pinakamalalim na dahilan. Siguro bago tayo magbigay ng statement, kasi po, tayo po ay nasa social media at napapanood tayo ng tao. Ano man pong sasabihin natin ay maaaring magkaroon ng dalawang klaseng epekto. It's either positive and negative effects doon po sa sinabi natin. So doon po sa sinabi ninyo na kaya sila nagre-react dahil malakas pa at ngayon sabi na dahil sa mahina na si Kuya, ayaw na nilang mag-reaction. So una, pinapaalam ko sa iyo, ako po ay nananatiling reactor pa noon. Kaya lang, hindi ako nakapag-react. Tulad ng sinabi ko, nasira po ang computer ko. At walang sino mang nakaka. Pero wala tayong masamang tinapay. Ako, okay ako sa kanila. Ano po. So, ngayon po na nandito, ay siguro ano po yung makukuha nating lesson? Ano po yung mga makukuha nating aral sa mga ganitong pangyayari?
With due respect kay Papa Dens, kay Mr. Ka-Business, sa lahat po. Once and for all, sa huli po ay gusto kong magbigay siguro ng maaring payo, no? Para sa lahat, para na rin sa kanila. Pero take it or leave it. Para po sa akin, siguro mas makakatulong if gagawa tayo ng mga realization. Yung proseso na yan, mas mahigit na makakatulong kung ang aalamin natin yung pinakamalalim na dahilan. Ano nga ba ang pinakamalalim na dahilan? Bakit nangyayari ang mga bagay nito? Kasi minsan, kung ang gagawin nating dahilan ay yung pong mga nakapalibot sa atin, parang excuse lang yan upang hindi natin silipin kung ano nga ba ang talagang nangyayari sa kabuuan doon sa inyong kinakatayuan. Mainam po na pag ganitong mga pagkakataon, ito po naman itong mga idol sinasabi ko sa inyo kasi ito po ay mga karanasan ko. Ano po? At mga itinuturo ito sa amin sa mga trainings, ano po na talagang go on to the deepest why. Hanapin mo yung pinakamalalim na dahilan sa isang pagkakataon o sa isang problema. At sigurado kapag naarok natin kung ano po yung pinakamalalim na dahilan at yan po ang natin na bibigyan ng aksyon, sigurado po lahat po yan to follow. Magiging ayos po ang lahat. Hindi po maganda na minsan ay titingnan natin ang mga bagay-bagay sa kapaligiran na hindi natin nakikita yung ating sariling sitwasyon. Sana po, mga idol, sa huling pagkakataon, kung ano man po ang tatakbuhin ng aking mga vlog, ay suportahan pa rin po ninyo. Inuulit ko, ako po naman ay mananatiling followers ng ating mga kagwang. Hindi po ako mag-unfollow yan. Nakafollow po ako lahat ng mga kagwang maging sa mga umalis. At mananatili po akong taga-suporta ng ka-business. Nandiyan po kasi hindi naman po ako mag-unfollow. At hindi po naman tayo magiging basher. Pero mananatili tayong reactor labas sa ka-business. Kung siguro kung mayroon man akong may makikita ano po ng mga video na nais nating bigyan ng sa loobin, patuloy tayong magpapahayag kasi yan po yung miss natin. At sana ay ipag-pray ninyong mga idol na maibalik natin. Isa po sa pinaka gusto kong ibalik ay ang ating pong charity mission since umalis na tayo sa business. Hindi po talaga, kumbaga ay hindi po matutumbasan ang talagang totoong pagtulong. Dahil ang totoong pagtulong, hindi man nakakakuha yan ng malaking Diyos. Pero ang gantimpalang ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon ay siksik-liglig at nag-uumapaw. Sa inyo pong lahat mga idol, sa ating pong mga ka-business family. Taong Gala is now signing off as ka-business reactor. Maraming salamat po, Mr. Ka-business, dahil malaking tulong po yung ating pagiging reactor. Maraming salamat po sa inyo. Kay Mrs. Ka-business, dahil nakasama ko sila sa dalawang charity mission dito sa Hagonoy, Bulacan. Marami pong salamat sa inyo. Kay Papa Dens, kung ano man po yung nasabi ko sa iyo ngayon, ano po, hindi po nangangahulugan na tayo po ay salungat na sa inyo at kumbaga ako po ay hindi po basher mo, kundi yan po ay isang constructive criticism lang. Bilang isang kaibigan, bilang isang kapatid, baka po kasi may mapulot tayo doon na pwedeng magawin, makakuha nating idea para sa ating pag-vlog. Maraming salamat sa iyo, Papa Dens. By the way, mga idol, gusto ko din lang pong ipaalam sa inyo na isa po sa pinakamaganda sana, no po, kung nagtuloy-tuloy po ang ating pagre-reactor sa ka-business, yung pong mga content ni Budang, suportahan po natin yan kasi maganda po yung mga ideya po na yan na pinapakita ni Budang. Isa po yun sa pinag-aaralan ko sana na doon ako po-focus, magbibigay ako ng focus ng reaction kasi nakita ko ang ganda niya. But anyway, siguro, dahil tapos na nga po ang lahat, hindi ko alam kung paano. Pero kung silipin nyo, maganda po ang mga idea niyo.
So sa akin pong mga kapwa reactors, marami pong salamat sa mga nakasama natin. Sa lahat po ng nakasama nating mga reactors dyan. Marami pong salamat po sa inyo. Sa paghihiwalay natin ito, mga idol, baunin natin yung mga magagandang alaala, magagandang aral na pwede makapagpaunlad ng ating sarili sa ating pong pagbablog. At dalangin ko na sana po ay sa nangyaring ito, na wala na pong reactors katulad po ng sinasabi ng iba sa comment section, na baka po mas makatulong sa ka-business na lumakas palalo since wala na pong reactors. Sabi nga ng ilan ay mga reactors lang ang nakakasira minsan sa mga vlog. Pero eto, mas tingnan natin ano po kung ano. So sa inyo pong lahat, sa mga followers kong ka-business at mga kapapi, marami pong salamat sa inyong suporta. At naway patuloy pa rin tayong magkita-kita sapagkat pipilitin ko pong gumawa ng mga video na magiging maganda po sa inyong panunood. Bagamat wala tayong computer, ay gagawan na lang natin ng paraan kung paano. Pero sana po, kung sakaling sumubaybay at pasukin ko muli ang pagta-charity, yan po talaga ang nasa puso ko, ay suportahan po ninyo ako. At maganda naman, may motor tayo. Mag-iikot-ikot lang tayo. Kahit mga palima-limang, nung pong una ay palima-limang kilo, nakakapag-abot tayo. Mga ganon, simple lang na charity mission ay kahit pa paano makakatulong tayo sa ating mga kapatid na mahihirap na nasa lansangan. Ako po muli si Taong Gala. God bless us all, mga idol. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat bilang ka-business reactor. Signing out.